Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Yahoy! Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan at syempre welcome sa another edition ng Yes Show Topacio sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Ako, kamusta na po kayo ngayong napakainit na panahon? Yes! Kanya, ang galing mag-welcome na ating mga gwapo at magagandang production. At syempre, alam nyo mga kaibigan, talagang nawindang ako kasi may isa pa tayong guest na inaasahan na bigla namang inatake ng init ng ulo. Hindi lang po yan. Siya po ay nagpa-check up sa ospital kasi nga tumaas ang blood pressure. At of course, si Tita, hayaan mo na. Tita, kung kailan ka pwede, napaka-importante rin kasi na kanya mga sasabihin. But then, ito po yung pinakamaagang nag-invite sa akin sa kanyang pinakamagandang kaarawan na gagawin pa sa September. Ayan, naka-reserve na daw ako. Reserve talaga. Okay, Tita, salamat po sa imbitasyon. Alam nyo kailangan magpagaling kayo. Importante, bawal ang may sakit ngayon. Kita nyo si Sir Drew na sino, kahit anong oras talagang maganda yung mga modulation ng kanilang mga boses. Dennis Antenor din. Yan yung mga bossing natin. At hindi lang po yan mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi napakarami yung challenges ang ating inabot. Alam niyo po ba nung ako po yung nasa Chaong, Quezon, no? Sa ngalan po yan ng ating Borracho Film, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, at sa ngalan din ni Sir Jigs Magpantay, talaga nga naman po, pinotakti tayo na napakaraming tao, no? Kita nyo, lakas ng aircon dun sa convention center. Salamat po pala kay Mayor ng Tiaong Convention Center. Kita nyo, binigay niya ng libre yung accommodation ng Tiaong Convention Center kung saan doon po ginagawa ang PBA, no? Minsan, napakaganda ho ng lugar. At hindi lang po yan, napakaganda rin po ng kanilang paligid. Talaga nga naman maipagmamalaki natin sa isang magandang turismo, no? Alam niyo ho, napakarami ho talagang magagandang lugar dito sa ating bansa. Nakakalimutan lang po ng iba na pasyalan. Lagi na lang pinapasyalan nila ibang bansa, pero dito mismo sa loob ng Pilipinas ay napakagandang tanawin at maipagmamalaki natin saan mang dako ng daigdig. Alam niyo po ba yan? Okay, yung ating special guest, ang tabayanan niyo po. Ang guest po natin ay dating Philippine Navy na naging PNP, na naging atleta. Yan, member ho ng SEA Games din ho yan. Yan po yung mga kachokaran. Yan, kasamahan ng ating kapatid na si Ka Victor. At hindi lang po yan, salamat po sa kanya kasi etong mga to ay dapat nating binabalikan itong mga taong nagbigay ng karangalan sa ating bansa, no? Alam niyo ho, itong mga tao na talagang dapat mag-multiply, dapat dumami pa kayo. Alam niyo, marami mga kabataan ang gusto rin na maging isang atleta din, gusto rin na tumabo ng tagumpay sa ibang bansa, di ba? Lalong-lalo na sa bansang hindi ho naaabot natin, sila ho, buti na lang, no? Around the world, nakakarating yung ating mga atleta. And thankful tayo. Isa rin sa mga inintay natin na sooner ay makapunta po rito si AJ Obiena. Yan. Kung natatandaan po ninyo, naging guest natin ang kanyang mommy at daddy. At sa ngalan pa rin po yan ni Kavik kasi yan po yung mga kasamahan po niya. Malakas tayo pagdating sa mga, sa mga SEA Games performer, yung ating mga Olympic, no? May track record talaga. At nakakatuwa na isipin, no? Kahit na ganitong mainit ang panahon dito sa atin, marami pa rin na nag-e-ensayo, di ba? Kung matatandaan din po ninyo, kamakailan na interview natin si Ma'am Lydia, Linda. Yan, si Linda Lavandia. Yan. At siya po ay nariyan ngayon sa Ultra. Anytime, pupunta rin po siya dito.
Makati. Yan. At marami po tayong mga expected visitors dito po sa ating Yes Show, Topacio. At of course, alam nyo, balikan natin yung magagandang bahagi na nangyari nung linggo. Ayan. Bagamat Family Day, pero nakarating po tayo sa Chaong, Quezon sa pamamagitan po ng ni Attorney Topacio at ni Sir Jigs Magpantay. Bagamat nung pauwi ay nasiraan po kami. Yun yung mga bagay na hindi po talaga inaasahan. At thankful tayo dun sa mga tao. Let me know lang po kung, please lang let me know kung nandyan na yung guest natin para po maisalang natin, no? Pansamantala, gusto ko lang pong pasalamatan. Ang 31st, yan. 31st founding anniversary and 2024 Grand National Assembly. Yan. Salamat po sa kapit bisig laban sa krimen, korupsyon at kahirapan para sa bayan. Yan. Okay, yan yung ilang nakasagupa nating mga grupo at yung mga taga Nasugbo, si Janine Rubio. Ma'am, salamat po sa inyo. Salamat din sa mga nagpapadala ng mga larawan. Larawan ho natin. Alam niyo, kumalat na yung mukha ko dun. Nakakahiya. But anyway, po, at maraming nagpa-picture sa atin doon. And thankful tayo. Okay, dapat mga kaibigan, seryosohin po natin ang climate change. Akalain ho ninyo, di ba? Sa Middle East ngayon, bumabaha ng todo, umuulan ng todo, grabe na. Dito naman sa Pilipinas, napakainit ng panahon na hindi naman natin masyadong nararanasan noon, no? Sabi ko nga sa inyo, kamakailan, nung nandito si Attorney Topacio, pag-usapan nga po namin yan, wala akong ganitong klase ng excuse para sabihin na wag papasukin ng mga estudyante dahil sa sobrang init ng panahon, kahit na may electric fan, hindi talaga gumagana ang lamig nito dahil mainit din ang lumalabas. So, ganun yung nangyayari. Pero, ngayon ho, grabe. Totoo ho yun. Hindi talaga kakayanin ng mga bata para ho sa ganitong klase ng panahon. Mantakin ho ninyo. Talagang yung mga matatanda nga po, di hamak, na talagang hindi ho kakayanin yung sobrang init ng panahon. At maswerte lang po tayo sa mga napupuntahan natin kung air condition. Yung air condition nga, magigulat ka dun mismo sa Chaong, Quezon, pawis na pawis kami. Pero malamig yun maganda naman yung aircon nila. Pero bakit ganun pa rin kainit? But thankful tayo, ayon sa mga naroon, ito po'y dinaluhan ng halos 3,000 katao. Yan, yung pinakain po nila, 3,000 katao. Napakahirap po nun. Yun nga lang po, hindi ho maiwasan. Ang tanghalian po ay inabot ng 3:00 ng hapon. Tanghalian pa lang yun. Ayan. Kaya po, biglang diet. Anyway, okay, dapat seryosohin ang climate change. Yan. Tubig na binubuhos ng mga ulan, hindi na ito kayang sipsipin. Okay. Yan nga ho yung mga nakakatakot na sitwasyon. At sana po, tayo po, lahat ng mga araw-araw umaalis, handa nyo na po ang inyong sarili sa mas mainit na panahon. Dahil ito po ang pinangangambahan, ito nga ho, kagaya niyan, bukas ho ay Mayo na. Ang dami yung imbitasyon meron hong imbitasyon na nagmula kay Ma'am Virgie Suarez, kay attorney, no? Attorney, hindi ho natin kakayanin yan. Tsaka puno po ang schedule natin. But, salamat po sa inyong imbitasyon. Siya po may imbitasyon. Baka yung iba dyan gustong dumalo. Pwede rin kayong dumalo, no? Ito po yung mga ilang nakita natin na imbitasyon. Actually, tambak ko yung invitation ko. Hindi ko nabasa yung mga email ko. Pero talagang sabi nga po, kailangan po na meron tayong paalala. Okay? Paalala lang po sa lahat, lalong-lalo na sa mga sa mga laging nasa labas ng kanilang tahanan. Ito hindi maiwasan. At ito po isa pa rin galing sa DOST. Sabi nga po, i-forward to sa iba. No? Ito po galing mismo sa kanila. Paalala mula sa tanggapan ng City Disaster Risk Reduction Management Office, maghanda po tayo sa nakaambang heat wave ngayong summer. Yan. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagkainit na
temperatura mula 40 hanggang 50 degrees centigrade. At syempre, palaging uminom ng malinis na tubig, dahan-dahan ang inom. Yan, ako, wag mong bigla, no? Masama pala yun, yung biglang gusto mo lumagok agad ng malamig na tubig. Ito, delikado ito pala. Akala ko noon, okay lang, no? Dahan-dahan ang inom ng tubig. Iwasan ang mabilis na pag-inom ng napakalamig na tubig o maraming yelo. Tandaan ho ninyo yan. Nararanasan na po ngayon ang heat wave sa Malaysia, Indonesia, Singapore, at iba pang mga bansa sa Asia. At sinasabi nga po dito, ano-ano mga dapat gawin at iwasan natin. So mga kaibigan, kung ang iba sa inyo ay hindi nakapanood nito, ay ipaalam nyo sa inyong mga kaanak dahil importante ho ito na magkulit kayo. Nako, alam nyo minsan, pag hindi ho tayo makulit, marami yung mga baliwala lang sa kanila. Wag, nako. Alam niyo baka naman pagdating ng panahon may mangyari sa isa sa pamilya ninyo, 'di ba? Kaya kailangang alamin po natin. Una, sabi ng mga doktor, kapag ang temperatura ay umabot sa 40 degrees centigrade, huwag agad-agad uminom ng napakalamig na tubig sapagkat ang maliliit nating ugat ng dugo ay maaaring pumutok o sumabog. Yan. Kaya po, ingat po tayo. At siyempre, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio ng Yes Yo Topacio, tayo po'y nangangamba sa ganitong pagkakataon. At kapag umabot na sa 38 degrees centigrade ang init na galing kayo sa labas, hayaan natin na mainit ang ating katawan. Huwag uminom ng malamig na tubig. Nako ha, wag na wag. Pwedeng uminom ng mainit o maligamgam na tubig, subalit dahan-dahan ang pag-inom. Huwag kaagad, huwag kaagad maghugas ng kamay o paa. Huwag maghilamos o basain ang bahaging nabilad sa araw. Magpalipas ng di bababa sa 30 minuto. Tandaan po natin yan. O kalahating oras bago maghilamos o maligo. Ito, napaka-importante ito. At tandaan po natin sa panahon ng tag-init o kung sobrang pagod, iwasan ang pag-inom kaagad ng napakalamig na tubig dahil ito ay maaaring magdulot ng pagliit o pagkipot ng mga ugat o daluyan ng dugo na magdudulot ng stroke. Yan. Ito po, nakakabahala po ito mga kaibigan. At ituro ito sa mga bata at sa inyong pamilya, ang kasama o mga kasama sa bahay, mga kaibigan o katrabaho upang maging babala sa bawat isa. Yan. Yan po ang babala na kapatid ni Babalu. Sabi nga ni Attorney Topacio yan, ha? Alam nyo naman. Sabi nga, Babalu yan, Basta laging kapatid yan ni Attorney. Pala, ni Babalu. Ay, sorry po. Ayan. Okay. Sa kanya Anyway, alam niyo naman at ito pa yung ating napakarami ho talaga. Alam niyo kung tayo po ay maghahanap ng mga precautions, unahin na ho natin yung para sa ating pamilya. Huwag nating ibaliwala ang sobrang init ng panahon. Kaya nga po, minsan nagugulat na lang po. Ako, yung pinsan ko, nakwento ko na rin lang last time sa inyo, pero uulitin ko po. Yung pinsan ko, galing sa trabaho. Nagpahinga, pumasok sa kwarto niya. Hindi na ho lumabas. Nako, precaution din ho yan. Yung pag meron kayong pamilya na matagal nang hindi lumalabas ng kwarto, pasukin nyo na po yan. Kasi hindi natin alam kagaya nangyari sa aking pinsan. Hindi nila alam, patay na pala, di ba? Ito yung medyo nakakalungkot na bahagi, no? Awa naman ng Diyos, nailibing na po siya. Pero ito ay paalala rin sa iba na maaaring nag-e-enjoy kayo sa kati-text, kaka-Facebook, di ba? Hindi nyo alam yung ibang miyembro ng pamilya ninyo, may nangyayari na pala. So, kailangan extra careful tayo. Concern tayo lagi sa mga kasama natin sa bahay. Lagi kayong magka-countdown. Alam nyo, yung aso ko, dati labas siya ng bahay. Pag nagbukas ako ng gate, takbuhan, lalabas. Ngayon, hindi na. Pag tumahol sila, pag naramdaman nilang mainit yung labas, pasok agad. Nagtataka na ako, halos ayaw na nilang lumabas. Kita nyo, yung mga aso marunong din mag-ingat. Okay.
Aha. At yan ay ilan sa mga ano natin, paalala, no? Meron pa rin tayong mga paalala dito at nakakalungkot nga po. Ilan po nga wala. Meron din tayong friend from Australia na ating pong makakadaupang palad soon. At syempre yung kaibigan natin sa US, yung si Dr. MJ ng US Nursing Review Center. Okay, nasa linya na ba? Nasa linya na ba? Andyan na ba? Ayan. Okay. Sige. Iaano na lang ho yan pag nandyan na. Ayan, sabi nga po. Okay, antabayanan po natin. Anyway, mga kaibigan, ito pong mga sinasabi ho natin ay hindi po para sa sarili ko lang, para ho sa lahat, no? Lalong-lalo na iba yung pag-iingat ang kailangan. Kaya po yung mga galit na galit dahil sabi nga tuloy ang modernisasyon, di ba? Maraming galit na driver ng jeep, driver o operator ng jeep. Nako, talaga nga po naman. Baka naman po mauwi kung saan yung galit ninyo. Mag-ingat po kayo. Idaan na lang po natin sa usapan kung ano man po yung inyong pakiusap. Ilaban po mga abogado kayo, ilaban po ninyo. Alam nyo, minsan yung sobrang galit po kasi ay nagiging sanhi po ng pagputok ng ugat sa ulo. Yan. Tandaan niyo po yan dahil yan galing po sa mga eksperto at syempre yung sobrang pag-iisip ng masama din po yan. Ingatan din po natin dahil unang-una, baka naman yung sobrang galit natin, hindi ho natin maibigay yung tamang solusyon sa problema. Okay na ba? Ha? Okay na ba, kapatid? Ayan. Okay, walang pumapansin sa akin. Anyway, ha? Okay, wala pa. Okay. Ito ay kumbaga sa new normal, pagdating nga sa kalikasan, ito po ay pinapaalala po na ang climate extreme ay sunod-sunod na. El Nino at La Nina, na dati ay dekada ang binibilang bago maulit. At pati nga po sa mga resulta po nito ay malalakas na ulan, malawakang pagbaha o pagguho ng lupa, super typhoon na ho, ang may hatid na dilubyo sa mga sakunang sa end of the world. Movie mo lang po mapapanood yan. Ito, pinangangambahan ho ng marami ito at syempre, iba yung pag-iingat na rin po. Ngayon po, kung kayo naman po ay nasa mababang lugar, dapat po alalahanin po ninyo yung mga dating nyo nang ginagawa, yung mga dating nyo ng pagsasalba, maghanda na rin po tayo. Alam nyo po, hindi yung masama yung hindi matuloy, di ba? Yung alam inaasahan natin, mangyayari ito, tapos hindi naman natuloy. Okay lang po yun. Ang importante, lagi tayong nakakaisip ng pananggalang kung ano man ang mangyari po. At lahat ng kalamidad pangambahan na ho natin. Una-una, wag po tayo makalimot manalangin sa Panginoon. Ayan ho, importante ho sa lahat yan. Alam niyo po ba, ako po'y survivor. Napakarami ko na po na pinagdaanan. At yung mga pinagdaanan po natin, dapat isipin po natin lagi mula sa puso natin ang ibayong pasasalamat at tagumpay. Dahil alam niyo ho, pag tayo po ay nagwagi sa ating mga panalangin sa Panginoon, isang bagay po yan na hindi po natin makakalimutan. At sana kayo rin, ingatan po ninyo inyong sarili, alalahanin nyo ang bawat problema ng bawat isa, kahit kayo magkaibigan lamang, magkakilala, magkamag-anak, magkarelasyon, o kahit ano paman, ano't ano ang mangyari sa bawat isa, yan po ay ating pagsisisihan. Kaya po, wag po tayong mag-relax-relax lang na ibaliwala ang na meron po sa mundong ito mundo ang may problema. Ito po ay climate change. Malaking pagbabago ang nangyayari sa buong mundo. Kaya po, wag nating baliwalain. Okay? So, climate change na po. Kaya po, kailangan po mag-break muna tayo para ho sa ilang paalala. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Asus! Yan.
Yan, sabi nga po, hello po sa inyo lahat mga kaibigan. Once again, welcome sa Yes Yes Show. Topacio, sa ngalan pa rin po ng ating gwapong-gwapong lahat ng ugat ay talaga namang gumagalaw. Sabi nga po. Oh, yeah. Alam ko naman yun, sabi nga ni attorney, kailangan lahat ng mga ugat sa inyong katawan dapat naninigas para naman maganda ang inyong mga ehersisyo. Oh, yeah. Salamat po. At syempre mga kaibigan, ako pa rin si Juvie de Guzman. At alam nyo, paalala ko pa rin, pasasalamat pa rin na pinapaabot natin sa ngalan pa rin ni Sir Jigs Magpantay, ang National President ng Citizens Crime Watch. Ngayon ko lang nakuha ito Pasensya na ho kayo. Happy first anniversary. Bago lang ho itong grupo na to sa Montalban. Yan. Montalban, ang chairman si Dante Rodelas. Yan. At kasi po, ang whole group ng Citizens Crime Watch ay 31st na ang kanilang anniversary. At ito naman sa Montalban ay nakabuo na sila, at least 1 year na po sila. At pasasalamat din ang pinaabot natin o pinapaabot ng CCW Provincial Chairman Joe V. Santos. Ayan. Joe, ang pangalan niya, V as in Victor, yung kanyang middle name, kaya naging Joe V. Santos. Yan. At hindi lang po yan, special support, kita nyo, sinuportahan talaga ng local government officials and barangay officials. At syempre, salamat din sa Samahan ng Kababaihan, Dance and Sing. Ayan, CCW Municipal Chairman Dante D.S. Rodelas at yung National President Jigs Magpantay. Talagang suportado din tong grupo na to. Maraming salamat po kay Paulo Mercado at kay Angela Chua. Ayan. Yan yung mga magagaling na nakisabay din sa sa anibersaryo na ginanap naman sa Tiaong, Quezon. At salamat po kay Councilor Rex Bautista. At naku, daming magagaling pala dyan. At alam nyo, dating anchor, dating broadcaster din yung isang konsehal dyan, no? Hindi ko lang alam kung saan niya naisulat yung anyway. Babatiin din ho natin yan mamaya. At sabi nga po ni itong ating gwapong-gwapong kapatid na si Katirso Peralta. Nako, Katirso ha. Ayoko ng mga words na aalis, mawawala. Ayoko ng mga ganyan. Kasi ang gusto ko laging nandiyan ka. Yan. Oo, di ba? Yung mga, parang yung farewell message, ayoko ng mga ganun Tapos sabi pa niya, gusto daw niya na pag sakaling siya'y kunin na, ay alam nyo, kailangan kasama siya sa libingan ng kanyang may bahay. Huwag namang ganun. Alam nyo, mga ganyang words takot na takot ako. Pero sana po, iwasan natin magbigay ng kulungkutan. Alam niyo, nalulungkot ako sa mga ganyang mga wordings. Masayahin akong tao. Bagamat minsan lang tayo nababaliw na dahil madali tayong tumawa. Madali tayong maging masaya. Pero, alam niyo ho, sabi nga maganda raw na wala kayong kausap. Tumawa kayo ng tumawa. Alam niyo ba yung kanta ni Freddy Aguilar? Tawanan mo ang iyong problema. Di ba ganon? Kailangan, tawa kayo ng tawa kasi maganda yan sa inyong breathing, maganda yan sa inyong yung mga internal organ ninyo. Lahat yan gagalaw. At yan ay dapat nyong ugaliin. Kahit na wala kayong kausap, nag-stretching kayong ganyan. Tapos, lang kayo, gumanon kayo ng gumanon. Kasi yan po, hindi ho alam ng iba yan ha. According dun sa ating mga expert na nakakausap, yan daw ang dapat nating laging gawin. Tumawa tayo ng tumawa hanggat tayo natin. Yan, tama yan. Isa pa, tawa pa. Ninyo! Okay, so yan ang lagi yung gagawin para ho kayo po ay malayo sa karamdaman. Okay, at syempre mga kaibigan, pasasalamat ang pinapaabot natin, pagbati, no? Kay Katirso Peralta, of course,
ang Makata ng taon. Alam niyo, Makata yung kapatid natin eh. Si Boss Edgar. Hi, Boss Edgar. Thank you so much sa laging mensahe na nakaka-inspire talaga. At hindi lang po yan, Sir Benjamin Ramos, Sir Dennis Anteno. Hi, Sir. At syempre, Sir Randy Cabangon, Attorney Macnil Rante. Sir Macnil, hello po. At syempre, huwag kayong mag-alala. Nag-usap na po kami ni Boss Noli. Okay, Miss Bambi Puentes at Miss Baby Go, ang BG Production. Yan, hello po. At hello. Yan. Mag-uusap din po tayo si Undersecretary ng DILG Barangay Affairs, Chito Balmosina. Kailangan magkita-kita tayo mga importanteng plano na pwedeng pagtulong-tulungan natin. At hello din kay Doc Melvin, kay Trainer Jane Militante. Ako, next week tatanggap na po kami ng certificate ko doon sa Metrovision Emergency Medical Response Team. Kami po yung batch 1 ng mga media. At syempre, hello din po kay Daisy Emil Pasakit Vente. Dapat madala natin to si Emil Vente kasi yung kanyang awitin po ay original. Yan. Parang si Atty. Topacio pag kumanta, original na original. Talagang sariling boses talaga. Ang ganda-ganda. Okay. Alam nyo kanina pasensya na Sir Dennis Antenor. Napagkamalan ko yung boses mo ay para din kay kay Sir Drew Nasino. Talagang pag hindi kayo kita, parang parehong-pareho ang texture ng boses niyo. And congratulations. Ayan po ay mga boses ng golden voice na tinasabi nga po. Okay. At hello din kay Ma'am Loy Miano Padilla, hello po. Yan, kay Ma'am Loy. Thank you so much sa pagbabalik ng naiwan. Alam nga minsan, pag meron tayong pinupuntahan, tapos, lalo na pag nagpapamassage tayo, di ba? Siyempre, hubad lahat yan. Nakaiwan po ako ng kwintas at ibinalik naman po. Ganun talaga. Mabuti na lang po at hindi lahat hindi masyadong maraming tao. Pero I doubt kapag maraming balik-balik ng mga tao, hindi na tayo siguradong maibabalik pa yan. At hindi lang po yan, hello din kay Kuya Fred Zafra. Yan, si Kuya Fred po ay anak, pinsan ko yan, si Kuya Fred. Anak po ni General Pedro Zafra, na ngayon po ay siyempre, matagal na rin. At nagpapasalamat din po tayo for acknowledging me as one of your relative. Yan. Minsan dadalaw tayo sa libingan ng mga bayani. Hindi pa nakakapunta mga ate ko, mga pinsan ko ay nasa Amerika. At harinawa, pagbalik po nila ay magkita-kita tayo muli. Yan. Okay, so mga kaibigan, time check muna tayo. At ilang paalala po para sa lahat ng mga nanonood ng Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin Attorney Ferdy Topacio. At magbabalik po ako after this break. Ang oras, alas 11:45 na ng umaga. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, Yahoy! Naku, magandang umagang muli. At syempre sa pagtatapos, isang segmento na lang tayo. At ang oras, alas 11:49 na ng umaga. Naku po. Alam nyo, marami tayong mga natanggap na mga mensahe. At syempre, tuwang-tuwa. Ayan, si Ma'am Emma Cordero, sabi niya, pinanood ko yung mga show ninyo ni Atty. Topacio, wonderful. Ang galing-galing mo na talaga, believe na ako sa'yo. Hindi naman po. Ayan, salamat. Di ko pa magamit. Ano ba ito? Ayan. At saka yung kanina, yung sinabi kong hindi namamansin, hindi ho yung production yon, yung aking kaagapay dito. Kasi nakatungo yung kasama ko kaya akala ko hindi ako pinapansin. Joke lang po yun mga kaibigan. Okay, sabi nga po rito, Juby, pag-isipan mo muna ng maigi kung alin at sino talaga ang chosen mo na i-nominate. Kasi po, kasi hanggang 2 lang ang pwede mong i-nominate na libre ang VIP dinner na may career at profession talaga. Yan, okay na yan si attorney. Ayan, kailangan ng kanyang resume. Tiyak, approve na yan ng board committee. Grabe, no? Kita nyo, magno-nominate ako 2. Yahoy!
Okay, tulad mong may pinagsamahan tayo at hindi ka naman iba sa akin, compliment ko sa iyo yan at my career and professional naman talaga sila. Plus ikaw, 3 awardee kayo, hanggang dyan lang ang compliment ko. Ayan, mabuti na lang at clear tayo, ayaw ko nang masabihan. Okay lang. Thank you so much. Nakita nyo ha. Alam nyo, minsan no, nami-misled ng iba kasi. Kapag merong awardee, alam nyo dito sa mga award, ito si Miss Emma Cordero, ay siya po ang chairman and founding chairwoman no, ng World Class Excellence Awards, Japan Awards yan. At siya po ay nag-iimbita sa amin na maging isa sa mga awardee ng kanyang programa by June dito po sa Heritage Hotel. Titingnan ho muna natin kung paano ho itong mangyayari na to. Kasi alam nyo, sa totoo lang, hindi po libre ang dinner sa mga hotel. Libre po yung award. Yung award po libre yan. Walang binabayaran dyan. Pero kung kayo po ay mag-check-in dun sa hotel kung saan gaganapin yung awards night, at hindi lang po yan, kung kayo po ay sabi nga po, magbibit-bit ng mga tao pa. Pero nyo, kayo yung awardee, nag-iisa kayong awardee. Kaso bit-bit si secretary, bit-bit si driver, bit-bit si bodyguard, bit-bit si ano. Siyempre po, yan po ay tokubetsu. Yan, sabi nga sa Japanese, it's separate. Tokubetsu. Kasi Japanese to itong mga to mga Hapon. Nagbibigay sa akin ng award from Japan. At thankful tayo mga kaibigan dahil alam nyo, naging awardee na rin ho tayo nung araw. At ngayon, meron na naman tayong bago. But anyway, salamat po. Salamat doon kay Ma'am Emma. At naintindihan ko po, ipapaalala ko na lang sa iba na sana po ay kung kayo po ay awardee, sabi nga po, yung dinner po ay hindi po kasali. Exclusive po yun. Alam niyo naman ang dinner sa mga hotel na ganyan. Diyos ko po, umatikabo ang bayarin. Kaya po ako hindi nag-a-attend masyado ng mga ganyan. But then this time, pagbigyan mo na ako, sabi ganun sa akin. Okay, sabi naman ni si Katirso, nakakatawa talaga. Next time, gusto ko masaya. Alam niyo naman, Katirso, masayahin tayong tao. Bagamat meron tayong mga lonely moment, pero more on happy moment. Okay? Yeah. Yan. At syempre, alam niyo yung mga kasama natin dito, puro masayahin yan Laging nakangiti, mga gwapo at magaganda. Yan! Yan ang gustong-gusto natin sa production. Pag tiningnan mo sila, lahat sila nakangiti. Lalong-lalo na, may isa akong gustong-gusto dyan, yung ating technical partner. Yung technician dyan, na laging nakatalikod, nakaharap sa camera. Oh, yeah. Di ba? Gwapong-gwapo yan. Hindi pa yata siya nabigyan ng award, ayan, attorney kulang-kulang daw yung ating award. Award namin, award na baso, tasa, yan. Hindi pa namin nabigyan. Marami pa tayong hindi nabibigyan. But anyway, wag kayong mag-alala. Hihingi tayo kay attorney. Okay, salamat din po kay Love Lores. Love, punta ka dito, Love. Ayan, sabi nga, si Labu kasi may anak na, magandang bata. At siya po ay from ABS-CBN. At ang kanyang anak po ay isa sa mga artista ng Going Bulilit pa. Bitbitin mo yan dito. Ayan, nagkataon guys, puro taga-ABS-CBN yung mga friendship natin. Tayo po kasi naging mainstay dati sa dulo ng walang hanggan nung araw. At ito, nagbabalikan sila sa akin. Kita nyo yung mga long lost friend natin. Si Love Lores. Love, pupuntahan kita dyan. At antabayanan nyo yung upcoming show namin dun sa kanila, sa Kalentong Market. Maganda yung lugar yan kasi fully air-conditioned. Kaya habang kumakain kayo, wow, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Kasi nga malamig yan. Yan nyo, ipiprepare ho natin yan. Pero kailangan ho natin dapat mag-sponsor kayo. Sponsoran nyo kami. Yan. At salamat din kay Norma M. Estrosa. Yan. Okay, ma'am. Ayan, One Cooperative Insurance. Ay, hindi ko Hindi ko po to peg. Meron tayong mga insurance talaga na pasensya na po kayo. Hello din kay Conselor Yula Lopez. Ay, ito si ma'am. Napakagandang konsehala. Si Conselor Yula Lopez. Broadcaster din ho ito. Pero conselor na po siya ng Tiaong Quezon. At si Conselor Maha Escueta. Yan.
Si Miss Sheila Tolentino, ayan, at si, hindi ko lang alam kung yung isang host hindi dumating. Alam nyo, minsan pag tumanggap kayo ng assignment at hindi kayo makakarating, wag na ho kayo magpalista, di ba? Wag na kayo magpalista as a sponsor, as host, as a dancer, as singer, tapos ibibitin ninyo yung organizer, kawawa naman ho, di ba? Kung meron kayong mga ganong estilo, hindi ho maganda yan. Nambibitin Sus, Mario Josep! O, di ba? Huwag kayong mambitin. Ayaw na ayaw ni attorney ng bitin, di ba? At lako lagot. Attorney Topacio, joke lang. Ayaw ni attorney ng bitin dyan. Bitin. Huwag niyong bibitinin. Okay, thank you so much. At syempre, nako thankful tayo sa lahat ng mga nagsipagdalo sa Cham Convention Center kung saan ginanap ang 31st anniversary ng Citizens Crime Watch. You know why I keep on saying this? Si Attorney Ferdy Topacio po ay National Chairman ng Citizens Crime Watch. Yan. Siya po kasi ang National Chairman. Kaya po, partner po yan ni Sir Jigs Magpantay, ang National President ng Citizens Crime Watch. Kaya daw yung mga peke dyan. Huwag na ho kayong manggamit. Gamitin nyo na lang yung mga sarili ninyong pangalan. Okay? So, ngayon po, it's about time na tayo po yung magpapasalamat. Alam nyo ho, itong mga tao na ito na lagi natin pinasasalamatan ng dahil sa kanila ay tayo po yung nagiging maayos yan sa produksyon. Salamat po yung mga on-duties natin, si Des Editor, yan, si Sir Drew Nasino. Hi! Yeah. Ayan, si Tech Engineer Winner Contehino, of course, yeah. si Jenny Lynn Rico Hermoso, check ko na, yeah. si Ken Saleh, at si Giljon Reyes. Ayan. At syempre, meron tayong magaling dyan, si Broadcast IT JV Dominguez. Oh, yeah. Teleprompter. Ayan, hindi malabo mata nito. Tiyak si Billjoy Abella. Oh, Ayan. yeah. At ang writers natin, dalawa na lang. Geraldine Doinog at si Jen Patrolia. Dami na. Yeah. Okay, ang CAs natin. Maraming salamat po si Yasmin Pantalyon, si Jacqueline Santos at ang ating intern na si Jandreal Javier. Yan. Okay, once again, antabayanan nyo ang pinaka magandang programa na susunod, Balitang Jen Patrolia. Muli po ako po si Juvie de Guzman, sa kanan po ni Attorney Ferdy Topacio. Dito pa rin sa Yes, Yes, Yo! Yaba! Yan! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!